Magandang gabi sa inyo. Ako si Nori, OFW from UK. Matagal na akong silent listener ng channel na ito, pero ngayon, napagdesisyonan kong ibahagi itong karanasan ko noong 2014. Hindi ako naniniwala sa aswang noon. Para sa akin, mga kwentong matanda lang yan para takutin ng mga bata. Pero nabago ang lahat nang ma-assign ako bilang nurse sa isang baryo sa Capiz. Hindi naman sa nilalahat ko ang lugar, pero doon sa tinuluyan kong lumang bahay, may isang gabi na hindi ko malilimutan. Bandang 1:00 ng madaling araw noon, nagising ako dahil sa isang kakaibang tunog. Hindi siya tunog ng pusa o daga. Para siyang mabigat na pagaspas ng pakpak na sinundan ng kaluskos ng kuko sa yero. Mabagal. Para bang may naglalakad sa itaas. May iingat ang mga hakbang. Noon ko naalala ang sabi ng landlady ko, isang araw, nung nagkikwentuhan kami ng katatakutan sa sala. Huwag kang lalabas pag narinig mo ang tik-tik na malakas, dahil malayo pa yon. Pero pag mahina na at parang bulong na lang, nasa tabi mo na siya. Tumayo ako para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa kusina, napansin kong bukas ng kaunti ang kapis na bintana. Sumilip ako sa labas, pero wala akong nakita, kundi ang kadiliman at ang mga puno ng saging. Isasara ko na sana ang bintana nang biglang may naamoy ako. Isang masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Ang baho-baho at doon nakita ko siya. Sa ilalim ng puno ng saging, may isang babaeng nakatayo. Kahit naliwanag lang mula sa buwan ng ilaw nun, alam kong babae siya. Nakatalikod, mahaba ang buhok na halos umabot sa lupa. Pero ang nagpataas ng balahibo ko ay ang kanyang katawan. Putol ang ibabang bahagi nito, nakalutang siya ng konti at parang may mga bitukang nakalawit na parang gumagalaw na parang mga bulate. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko malilimutan ang mukha niya. Yung mata niya nanlilisik at kulay pula, parang galit o mukhang gutom. Yung dila niya ang haba tapos manipis. Parang sinasalat ang hangin patungo sa direksyon ko. Nakita kong bigla siyang ngumiti, parang ngiting abot hanggang tenga. Doon ko nakita yung matutulis niyang ngipin. Hindi ako makasigaw, parang napako ang mga paa ko sa sahig. Nang magsimula siyang lumipad pa itaas patungo sa bintana ko, doon lang bumalik ang ulirat ko. Mabilis kong isinara ang bintana at ibinagsak ang trangka. Takot na takot po ako noon, nanginginig ang buo kong katawan. Buong magdamag akong nagdasal habang yakap ang rosaryo at kutsilyo. May naririnig akong parang pagkamot sa dingding ng bahay, parang naghahanap ng butas para makapasok. Hindi ko po alam kung paano ako nakatulog nun, pero kinabukasan, kinausap ko kaagad yung landlady at lumipat agad ako ng tinutuluyan. Sabi ng mga matanda, maswerte raw ako dahil sarado ang bahay at hindi ako nakitaan ng kahinaan ng loob. Binalaan pa ako na kung sakaling mangyari ulit iyon isang hating gabi, pag may narinig daw akong mahinang tik-tik sa bubong o labas ng bahay, wag na wag daw akong sisilip sa bintana. Magandang gabi sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ben. Alam niyo, bilang isang tubong Capiz, sawang-sawa na ako sa mga biro na aswang daw kami. Madalas kong ipinagtatanggol ang probinsya namin. Pero may isang gabi noong 2014 na nagpabago sa pananaw ko. Sa Maynila ako nakatira noon. Umuwi ako sa aming baryo para sa libing ng lolo ko. Dahil puno ang bahay ng mga kamag-anak ko, napagpasyaan kong matulog sa maliit na kubo sa gitna ng nyugan namin. Malapit lang naman sa main house namin. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa sobrang katahimikan. Alam niyo yung katahimikan na pati huni ng kuliglig biglang tumigil? Doon ko narinig ang tunog. Tik-tik, tik-tik. Malakas ang tunog. Naalala ko bigla, sabi ng mga matatanda sa amin. Pag malakas ang huni ng tik-tik, malayo pa ito. Kaya hindi ako natakot. Di ko nalang pinansin. Nagpatuloy ako sa pag-idlip. Pero makalipas ang mga 5 minuto, parang humina yung tunog. Halos bulong na lang sa hangin. Doon na ako biglang kinabahan at pinagpawisan ng malamig. Ibig sabihin, malapit na yung aswang. May butas ang sahig na kawayan ng kubo ko.
Noong una, akala ko ay aso lang ang dumadaan sa ilalim. Pero narinig ko ang mahinang pag-ungol na hindi hayop. Parang boses ng tao na pilit sumisipsip sa hangin. Dahan-dahan akong sumilip sa pagitan ng mga kawayan. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Hindi ito aso. Isa siyang nilalang na may balat na parang sunog na papel. Nakadapa ito. Ang mga braso at binte ay mahaba at baluktot. Ang pinakamatindi, nakita ko yung dila niya, manipis, na parang nangingitim at kasing haba ng sinulid. Pilit na pinapalusot sa pagitan ng mga kawayan. Hindi ako makagalaw sa takot hanggang sa maramdaman ko ang malamig na dila niya na dumapo sa paa ko. Doon na ako napasigaw. Mabilis kong kinuha ang itak na nakasabit sa dingding at isinaksak ko sa pagitan ng kawayan. Narinig ko ang isang matinis na tili. Parang tili ng baboy na kinakatay pero may halong boses ng matandang babae. Narinig ko ang mabilis na pagtakbo at pagaspas sa malalaking pakpak paalis sa ilalim ng kubo. Hindi po ako nakatulog buong magdamag. Alerto lang ako kasi baka bumalik yung aswang. Hindi rin ako makalabas para tumakbo papunta sa main house namin. Baka nag-aabang yung aswang sa labas. Kinabukasan, pagbalik ko sa main house, agad kong kinuwento ang na-experience ko sa mga magulang at pinsan ko. Kinahapunan, nung araw na yon, dinagsapan ng mga makikilamay ang bahay namin. Nalaman namin na yung matandang nanay ng isa sa mga kapitbahay namin ay hindi makakapunta. Ang sabi, ang dahilan daw nung anak, hindi na raw makabangon. Nagkasugat daw ito sa hita bigla dahil nadulas sa banyo. Mula noon, sa mga sumunod na gabi, hindi na ako natutulog ng walang dalang bawang, asin, at itak sa tabi ko. Hindi lahat ng taga-Capiz ay aswang, pero totoo ang sinasabi nila. Totoong may aswang. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Elena. Gusto ko lang ikwento yung hindi ko makakalimutang pangyayari nung nagbakasyon ako sa Dao, Capiz, taong 2021. Bilang isang lumaki sa Capiz, sanay na ako sa mga kwentong kapabalaghan. Pero iba pala kapag ikaw na mismong maka-experience nun. Hapon noon, bandang 5:00, naglalakad ako pa uwi galing sa bukid ng tito ko. Kailangan kong dumaan sa isang maliit na tulay. Tulay na gawa sa kahoy na tumatawid sa isang sapa. Magtatakip silim na nun. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang aso sa dulo ng tulay. Ang laki ng aso, parang kasing laki ng batang baka. Hindi siya pangkaraniwan. May pagkapula yung balahibo niya. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Napansin ko na yung mata niya, hindi katulad ng sa ibang aso. Yung mata niya, parang mata ng tao. Tumigil ako. Hindi ako makadaan kasi nakaharang siya sa gitna ng tulay. Sinubukan ko siyang bugawin. Shoo! Alis! Pero hindi siya natitinag. Nakatitig lang siya sa akin. Hanggang unti-unti siyang yumuko na para bang susunggaban ako. Tapos bigla akong kinalabutan sa napansin ko. Yung mga paa niya sa harap, hindi kuko ng aso. Para siyang kuko ng tao na binalutan lang ng balahibo. Mahaba ang mga kuko na maitim at matulis. Kahit lumipas ng ilang taon, kine-question ko pa rin ang sarili ko kung tama ba ang narinig ko o nag-hallucinate lang ako. May narinig kasi akong parang ungol at pagtawag sa pangalan ko. Elena. Ganyan. Nanigas ako kasi papaano nalaman nun ang pangalan ko. Wala namang ibang tao sa paligid nun. Kaya naisip kong sa dambuhalang aso galing yon. Bigla kong naalala ang turo ng tatay ko. Pag nakakita ka ng aswang, huwag kang magpapakita ng takot. Titigan mo sa mata at murahin mo ng malakas. Kahit nanginginig ang tuhod ko, dumampot ako ng isang malaking tipak ng bato. Sumigaw ako ng napakalakas. Lahat ng mura na alam ko, ibinuhos ko. Sinigaw-sigawan at pinagmumura ko yung dambuhalang hayop. Akma akong ibabato ang bato nang biglang tumayo ang aso sa dalawang huliang paa nito. Sa isang kisap mata, biglang tumalon ito pababa sa sapa. Pero bago siya tuluyang lumubog sa tubig, nakita ko ang mukha niya. Isang mukha ng kalahating aso at kalahating tao.
Narinig ko ang malakas na pagsalpok sa tubig. Pero nang silipin ko ang sapa, hindi ko na siya nakita. Parang walang tumalon doon. Tumakbo ako ng mabilis pa uwi ng walang lingon-lingon. Pagdating ko sa bahay na pawis at may kumakabog na dibdib, nakita ko yung isa naming kapitbahay na si Mang Tasyo, nakaupo sa tapat ng bahay nila. Basang-basa ang katawan. Tiningnan niya ako at ngumiti ng nakakaloko habang nagpupunas ng muka. Simula noon, hindi na ako lumalabas kapag magtatakip silim na.